3 taon? Tulog lang? Grabe naman Ang yan. presidente natin? Corruption. Yan po yung numero 1 problema ng ating bansa, kaya hindi po tayo nagtatagumpay. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. At pag-uusapan po natin ngayon itong mga banat ni Ma'am Rowena Guanzon kay Bongbong Marcos, kung bakit sa umabot na ng mahigit 3 taon ang kanyang panunungkulan bilang presidente ninyo, presidente ng bansang Pilipinas. Abay, ngayon lang daw po ito nagising at kagawa ng aksyon. At ngayon po mukhang nagpapakita kasi ito, no, na action man ito si Bongbong Marcos, panay ikot, no, panay paninisi sa kanyang mga kaalyado dahil sa mga maanumalya na flood control. At isa pa sa ating pag-uusapan, mga kababayan, itong nadiskubrihan na itong si Ping Lacson, na di umano'y may mga proyekto na tapos na pero paulit-ulit pa na pinupunduhan. At may mga proyekto naman ng flood control na paulit-ulit na pinupunduhan, ngunit hindi po ginagawa. Simulan po natin dito, mga kababayan, kay Ma'am Rowena Guanzon. Maraming salamat. 15 na contractors? 15 lang. Ang naka-corner ng flood control project funds. Tama. Dapat po suriin din. Hindi lang po sa taon na ito, kung di sa past 5 years. O kaya, Tama sa yan. past 3 years na lang na si BBM ang presidente. Ito pong mga congressman na contractor din. Ito po Contractor. ng bababoy sa ating party list na sistema. Of course, i-add nyo na dyan yung mga political dynasty, kagaya ni Romualdez, na hindi lamang siya ang congressman. Nagdagdag pa siya, Nako. asawa niya at anak niya. Oh, kapal ang mukha talaga ni Bonjing, no? Ginawa nilang negosyo ng kanilang pamilya itong gobyerno natin. At kanyang kanang kamay ay 3 congressman din sa party Nako. list nila na tingog. Yan. Saan ka makakita? Yung dating speaker, wala namang party list yun. At walang inupo ng mga pamilya. At ito po ang sanhi. Ito mga congressman na siya ring kontraktor ay sanhi po talaga ng talamak na korupsyon na ng Nako. Pilipinas, sa Pilipinas. Ito ang number 1 nating problema. Corruption. Kung kaya wala na pong naiiwang pera at tax na lang ng tax ang gobyerno. Wala na pong binibigay na pondo sa budget para sa mahihirap, para sa Tama yun. At ang kawawa po dito is yung mga ordinaryong Pilipino. Marami din sila services na sinasabi. May 20 pesos na bigas, 0 billing sa hospitalization, may mga palibreng sakay, may mga diskwento sa MRT, LRT. Pero barya lang po yan, maliit na halaga kumpara sa nakukuha nila na buwis sa taong bayan. So hindi enough yun para sa services na kinakailangan ng taong bayan. Yung mga tulay, kalsada, MRT, LRT na mga bago, wala namang pinagawa eh. So sana pupunta yung trillion na pundo. Ngayon, mas lumubo pa, 6.7 trillion. No? And yung budget natin for 2026. Tapos, yung magiging utang natin from mahigit 17 trillion, magiging 19 trillion na. So, congratulations talaga kay Bongbong Marcos. Nilubog tayo sa utang na wala po siyang ginagawa sa ating bansa. Kaya banatan mo pa, Ma'am Rowena Guanzon. kalusugan ng mahihirap. Zero billings na daw. Ewan ko lang. At sa mga long-term projects na sana ay totoong pinag-aralan at talagang totoong makakapagbigay ng mga trabaho sa ating mga kababayan at mag-earn naman ng income sa Pilipinas, sa ating bansa. Ito po talaga ang problema natin, yung corruption. Number 1. 3 years na si BBM. Yun lang. Saka lang niya na-realize. Yang inang yun. Oo nga, no, Ma'am Rowena Guanzon, 3 years na po siya. Ayun niya lang na-realize. Pero pag malaman yan ni Claire Castro na binabanatan mo, itong si Bongbong Marcos, sigurado magbawala yan. At sasabihin ni Claire Castro, yan si Bongbong, maaga pa lang yan nagigising at trabaho ng trabaho. Pero pag tanungin mo si Claire Castro, ano yung trabaho niya? May nahuling droga, pero walang drug lord at walang protector. Sana huli, lumulutang sa karagatan. Yan ang mga tinatrabaho ni Bongbong Marcos.
na talagang sobra na, tama na, tigilan na. Hmm. 3 taon? Tulog lang? Grabe naman Ang yan. presidente natin? Hindi Grabe naman yan. 3 taon, ma'am. Tulog lang. Nagtatrabaho rin daw. niya alam na ang GSIS pala natin kung saan ang ating mga insurance ay nakasalalay dyan ay nilagay ng chairman at ng mga direktor ang 1 billion sa isang online gambling company. Diyos ko, grabe, no? Mismo ang ahensya ng gobyerno yung nag-i-invest sa sugal. Ang lupit. Ay, alam niyo, naalala ko yung ano, no, yung analysis si Tatay Digong. Kapag ang nasa taas ay corrupt, yung nasa baba niyan magiging corrupt na. Kasi paano siya maging magandang halimbawa sa mga nasa ibaba? Eh, yung ginagawa niya is, di ba, corrupt pag nanakaw. Kaya dito kay Tatay Digong napapabilib tayo. Dahil siya ang leader na matapang, may paninindigan, no? Hindi nagnanakaw, hindi nangungurap. Eh, yung nasa baba, hindi rin magnanakaw. At kung sila ay gagawa ng pagnanakaw, matatakot sila kay Tatay Digong. Kasi talagang lantaran po silang papangalanan. Ngayon si Bongbong Marcos, sinabi may sinibak, may mga flood control contractor na mga kongresista, pero ni isa, walang pinangalan. Walang pinangalanan hanggang ngayon. Hindi alam ni BBF? Eh wala nga siyang alam. Kung ganyan. Tapos kung maka iling-iling lang siya, para siyang, well, you know, I didn't know that. I didn't know that. Eh, you didn't know that? So what are you gonna do about it now, Mr. President? Nako. Tanggalin nyo na yan sila. Tanggalin nyo silang lahat. Pinaka-stable yan eh. Na insurance fund yung GSIS dahil kinakaltas yan sa sweldo namin mga government employees. Tapos ganyan lang. Ilulugi. Hindi man lang sinabi sa members na sila ay nagpaplano na maglagay ng 1 billion dyan. Alam mo kung bakit? Siyempre kung mga employees, hindi naman papayag siguro na i-invest sa sugal. Eh, kung yung mga member, di ba paalam nila sa members? Lalong hindi papayag yun. Di ba? Palagay ko nga sila din may personal na mga kanya-kanyang investment yan. Yun lang. Dahil akala na nila kikita yung online. Eh, baka na-encourage po sila kasi kaibigan nilang may-ari yan. Balita ko, kongresista daw yung may-ari ng Bingo Plus na yan. Kung saan, Digi Plus, Bingo Plus, mga Plus, sa kanila yan eh. Yan din yung ini-endorso ni Vice Ganda Bakla, no, na ibo-boycott natin hanggang ngayon ang McDo. Ganyan din. Gambling na yan. Hindi ba dapat pinagbabawal yan? Tayo nga, ng mga public officials, nga empleyado. Kahit ako, hindi ako official ngayon, public. Eh, yung problema, lahat na bawal. Para sa kanila, pwede. Pero pag sa kalaban nila o sa Duterte, bawal na bawal yan. Particularly po sa issue ng accountability. Grabe po sila magbanat kay BP Sara na accountability. Pero mga kongresista, ginagawa ba nila yan? No? Yung accountability na yan? Tingnan mo yung mga proyekto ng mga barangay hall ni Chihuahua sa Maynila. May accountability po ba? Pinatayo sa gilid ng kalsada, illegal, walang permit. Oh, itong ano nila sa mga online sugal. 'Di ba, mga kabayan natin? At hindi lang 'yan, itong mga maanumalya na flood control. O halos lahat 'yan is mga kongresista ang involved. Wala namang sa senador na may mga sariling company na may hawak na mga kontrata sa gobyerno. Mayroon mga kaibigan ng kontraktor, pero hindi talaga sila. Kaya sila ang sinisira dahil kaibigan daw nila yung mga kontraktor. Figure ako. Hindi ako dumadaan sa mga casino. Tama. Kung dumadaan man ako papuntang mga restaurant ay hiyang-hiya po ako. Kasi po talagang dapat naman ipagbawal. Ano ba ikaw empleyado ng gobyerno, nagsusugal ka, mahiya ka talaga. Tayo na sinusugal mo pera ng taong bayan eh. Di ba? Nakakahiya talaga. Kaya tama yan. Sinasabi mo, Ma'am Rowena Guanzon, hiyang-hiya ka talaga kung dadaan ka or magdadrop ka doon sa sugalan, eh ikaw, alam mo mismo sarili mo, na empleyado ka ng gobyerno. Pero ito, Ma'am Rowena Guanzon, yung nakaupo ngayon sa gobyerno ni Marcos Jr., mga walang hiya po sila. Imagine mo, sinabihan sila na mahiya naman kayo. Nagpalakpakan pa. Eh talagang walang hiya. Di ba? Okay, punta tayo dito mga kababayan po natin sa kabila, ano? Dito po sa issue naman ng mga nabibisto nitong si Ping Lacson. And of course, ano pa ba yung aasahan po natin sa mga kongresista? Itong si Ridon, itong si Karen, no?
maanomalya din yung mga flood control sa Iloilo, pero tahimik lang. Kaya ang tanong natin kay Garen, Hoy Garen, ikaw ba may mga kinalaman dyan sa mga flood control sa Iloilo? Bakit ka tahimik? Tapos na pero pinopondohan pa ulit sa susunod na budget year. Bukod rito, may mga proyekto rin umanong 3 beses pinondohan Wow. pero hindi pa rin tapos. Sa kanyang social media page, inihayag ni Senator Lacson na sa kanyang magiging unang privilege speech sa Senado ng 20th Congress sa paparating na linggo. Tutugon ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilantad ang mga substandard at ghost flood control projects. Gayon So maganda yan, abangan natin kung talagang ilalantad po ni Ping Lacson at kung sino-sino po yung mga involved dito. At itong mga contractor na ito at itong kongresista at DPWH, dapat po sila makulong, mga kababayan po natin. Imagine mo, tapos na yung proyekto, binabudgetan pa. Meron namang proyekto na hindi nagawa, pero binabudgetan pa rin. So, ang tanong natin, paano po na-check ng Commission on Audit yan, na hindi po sila napaplag. Tapos na yung proyekto, tapos paulit-ulit mo na punduhan. Ano yan, para sa repair and maintenance o para sa construction na naman ng bagong flood control? man, umaapela ang ilang kongresistang dapat tukuyin kung ano-ano ba ang mga partikular na flood control projects na sinasabing maanomalya. I think it will really Nako. be best Si Garen po. Uy, Garen. Imbestigahan mo yung flood control mo sa Iloilo. Bobo. to name the specific projects. I think kailangan natin malaman, una, maitanong doon sa DPWH, totoo ba ito? No? Tanungin pa, totoo ba ito? Ano ka ba doon? Bakit tatanungin mo pa kung totoo po ba ito? Ikitang-kita na nga po natin yung mga substandard na mga flood control. Mismo yung presidente mo na si Bongbong Marcos na yung nandun. Nakita niya yung mga palyado na mga flood control. Ngayon tatanungin mo pa yung DPWH rin doon. Ang laki ng budget dyan. Yung nilabas nga na balita mula sa 25, mula nang umupo si Marcos Jr., nasa 1.1 trillion na yung pondo para sa flood control. Yung mga nilaan para sa flood control. Pero binaha pa rin. Imagine mo kung gaano ka substandard, konting hollow blocks lang, no? Kumbaga 10% lang yung mga semento, yung mga matitibay, 90% ang laman pala is bato at buhangin. Hindi man lang nilagyan ng semento. Kaya pag masira talaga yung parte na nakakover lang doon, maanod lahat kasi wala namang reinforcement, walang semento, walang bakal, o anod lahat. So, ganyan po, no? And yung pinuntahan ni Bongbong Marcos, ganyan yan yung sa picture na yan, ba, na napakanipis lang yung semento. So, anong aasahan natin sa mangyaring investigation sa House of Representatives? Malamang cover up. Itong si Garen nga, grabe yung flood control sa Iloilo, pero tahimik po siya. Itong si Redo naman, tinanong ni Karen Davila, kaya mo bang imbitahin itong si Saldico, na mismo isa sa mga kontraktor at nandun yung kanyang pangalan sa isa sa mga nagmamayari? Ang sabi niya, titingnan niya pa daw. Hindi niya talaga directly masagot. Kasi pwede mo nang sabihin, oo, kung talagang involved siya, papatawag ko yan. Totoo ba na every single year, meron po nga construction of, as an example, construction of new road in this particular area, year in, year out, no? Year to year. Siyempre, hindi talaga amin yan. Anyway, abangan natin ang investigation na ito at ang investigation sa Senado, mga kababayan natin. So, yan na po muna yung ating update. Napakatapang po ni Ma'am Rowena Quanzon. Saludo po tayo sa iyong mga ibinulgar at iyong mga tirada dito po kay Bunjeng. So, maraming salamat po and God bless po sa atin lahat, mga kababayan.